Hindi ba't balak mong habang buhay na lang mamuhay sa pangingisda? Unti-unting bumabalik sa alaala ni Long Hao Chen ang mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay. Napuno siya ng pagsisisi. Ang kwento ay nagsimula 3 buwan na ang nakalipas. Nakabuo na ako ng mas malapit na ugnayan sa aking pamilya. Sa nakaraang buhay, hindi ko man lang nakausap si Long Qizong kahit isang beses. Siya ay nawala sa kontrol matapos magsanay ng isang family martial art na naging sanhi ng kapansanan sa kanyang katawan at humantong sa pagbagsak ng Tianzong sekta na nagdulot ng pagdepende nila sa pamilya ni Wei Zai. Noong panahong iyon, ako ay naging isang alagad ng Tianhai Trading Company, abala sa aking bagong buhay. Nabalitaan ko na lamang ang trahedya ng aming pamilya nang huli na ang lahat at walang magawa upang iligtas ang nabuwag na pamilya. Bigla, naalala ni Long Qizong ang isang bagay. Agad niyang tinanong si Long Hao Chen. Kuya Hao Chen, hindi mo na ba kailangan pang uminom ng gamot? Tumango si Hao Chen at ipinaliwanag sa kanya. Ang mga gamot na iyon ay ginawa lamang akong parang baboy. Sa pagkarinig nito, nagulat si Qizong at nagtanong. Kailan ka tumaba? Naalala ni Hao Chen ang isang bagay at agad na nag-alala. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Patuloy niyang ipinaliwanag. Ang ibig kong sabihin ay magiging ganoon ako. Nang marinig ito, ngumiti si Qizong at tumingin sa kanyang basket ng isda na nahuli na niya. Kahit anong sabihin mo, kamakailan ay labis kitang pinahahalagahan, kuya. Pagkatapos ay masaya niyang inilapit ang 2 basket ng isda sa harap ni Hao Chen. Isang basket na puno at isang basket na may ilang isda lamang. Masaya niyang sinabi. Iniisip mo pa ang mga dahilan para magpustahan at bigyan ako ng pera. Isa kang kahanga-hangang kuya. Malinaw na ako ang nanalo ngayon, hindi ba kuya? Nang marinig ito ni Hao Chen, nawalan siya ng imik. Pera Koji. Pagkatapos ay masaya niyang ibinuhos ang lahat ng mga isda sa himpapawid. Hindi ako maaaring matalo ng paulit-ulit. Nakita ito ni Qizong at napahawak sa kanyang ulo at umiyak. Talagang napakatuso. Tumakbo si Long Hao Chen patungo kay Long Qizong at masayang sinabi. Sa susunod, dapat nating pakawalan ang pinakamalaking isda. Sabay silang lumusong sa tubig. Pagkatapos, sabay silang umahon at ngumiti. Masayang tiningnan ni Hao Chen ang batang nasa kanyang harapan. Hindi niya akalain na si Qizong ay isang taong napakaligaya at positibo. Pagkatapos, sabay na kinuha ng magkapatid ang kanilang mga tungkod at umuwi. Pinasan ko ang napakalaking pasanin sa kanyang balikat. Paumanhin. Sa sandaling iyon, si Qizong. Isang boses ang paulit-ulit na tumataghoy sa isipan ni Long Hao Chen. Kailangan ko ng mas malakas na kapangyarihan. Agad na nagsanay si Long Hao Chen sa mataas na intensidad. Kamakailan, ginugol ko ang karamihan ng aking oras sa pagsasanay. Patuloy siyang nag-ensayo ng libu-libong sit-ups araw-araw hanggang sa magkaroon siya ng 8 pack abs. Bago matutunan ang martial arts ng pamilya, kailangan kong patatagin ang aking mahinang pundasyon ng katawan. Hindi niya nakalimutang umupo sa gitna ng talon upang hayaang dumaloy ang tubig sa kanyang ulo. Minsan natatakot ako na ang nakakatakot na aura ng matandang iyon ay pipigilan ako. Sa kabutihang palad, wala pang nakakatakot na nangyari. Gayunpaman, ang aura sa aking katawan ay kung minsan ay sumasabog ng marahas, na nagiging mahirap kontrolin, kaya kailangan kong magbuhos ng malamig na tubig tuwing umaga upang bawasan ito, na unti-unting naging ugali. Pauwi na siya nang makita niya ang isang pamilyar na figura na nag-abot sa kanya ng isang bagay. Ang magandang dilag na ito ay si Long Xuilan, ang kapatid ni Long Hao Chen sa ibang ina. Nagulat si Hao Chen at nagtanong kay Xuilan. Lumapit siya sa kanya at mumiti. Hindi mo kailangang pumunta rito. Mumiti siya at ipinaliwanag sa kanya. Ngunit nakita kong malapit ka sa akin kamakailan, kaya masaya ako. Kinuha ni Long Hao Chen ang tuwalya na ibinigay ni Xuilan at pinunasan ang kanyang ulo. Sa nakaraang buhay, hindi ko kinausap si Qizong dahil nahihiya siya sa akin. Ngunit kay Xuilan, na laging natural at palakaibigan, ako naman ang madalas na nakasasakit sa kanya. Gusto ni Xuilan na lumabas. Gusto niya ang mga festival tulad ng panonood ng buwan o paputok. Inimbitahan niya rin ako ng ilang beses upang sumali. Ang mga alaala mula sa nakaraang buhay ni Hao Chen ay agad na bumalik.
Nag-alala si Xuelan at lumapit sa kanya at nagtanong. Kuya, noong nakaraan sinabi ko tungkol sa fireworks festival. Bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi, galit siyang sumabat at nagsabi. Nagbibiro ka ba sa akin? Gamit ang isang malamig na tingin, patuloy niyang pinagalitan siya. Sa tingin mo ba ay mayroon akong oras upang sumali sa mga nakakatuwang bagay na ito? Huwag mo nang banggitin ang bagay na iyon sa harap ko. Malungkot niyang isinalaysay ang 2 beses na inimbitahan ako ng dalaga nang umalis siya. Walang magawa, umiyak si Xuelan sa kalungkutan. 2 beses ko siyang tinanggihan. Ang kanyang tuwalya ay nahulog sa lupa. At iyon ang huling pagkakataon na nakausap ko si Xuelan. Noong panahong iyon, isang madugong eksena ang lumitaw sa kanyang isipan. Pagkatapos, siya ay pinatay habang dumadalo sa festival. Ang kanyang ama ay personal na nag-imbestiga, ngunit siya rin ay pinaslang hindi nagtagal pagkatapos. Ang mga imahe ng mga paputok ay lumitaw sa kanyang isipan. Sa aking alaala, 2 beses lamang akong inimbitahan ni Xuelan. Ang una ay ang Moon Gazing Festival ngayon. Ang pangalawa ay ang Thatch Cave Longmen Festival sa susunod na taon. Si Xuelan ay namatay sa Thatch Cave Longmen Festival na iyon. Sa pag-iisip nito, ngumiti si Long Haochen at bumaling kay Xuelan at nagtanong. Xuelan, ngayon ba ang Moon Gazing Festival? Sa pagkarinig nito, mukhang masaya siya. Sumagot siya. Akala ko nakalimutan mo na. Gusto mo talagang sumama sa akin. Ngumiti siya at tumango bilang kumpirmasyon sa kanya. Siyempre, sasama ako. Sa pamamagitan ng paraan, pumunta muna tayo at tingnan ang mga damit. Nang marinig ito, labis siyang natuwa at sinabi. Kung gayon, tara na. Masaya silang naglakad ng sabay papunta sa hinaharap. Ito ang bihirang pagkakataon na mayroon ako. Hindi maaaring maulit ang trahedya na magdulot ng kanyang hindi makatarungang pagpanaw. Sa mga sandaling ito, unti-unting lumulubog ang araw. Upang magawa iyon, kailangan ko ng kapangyarihan. Dahan-dahan siyang sumulong ng may determinasyon sa kanyang puso. Kapangyarihan upang ibangon ang pamilya, protektahan ang mga mahal sa buhay. Isang napakalaking kapangyarihan. Sa mga sandaling ito, isang grupo ng mga tao ang nagsasanay sa gitna ng matinding sikat ng araw, ngunit hindi alintana ang panahon. Sumama si Long Haochen sa daloy ng mga tao. Mga saloobin na patuloy na pumapasok sa kanyang isipan. Karaniwan sa mga panahong ito. Dapat lang siyang nakaupo sa kanyang silid, umiinom ng gamot na inihanda ng iba, at nagbabasa ng mga libro, walang pakialam sa mundo. Ngunit isang determinasyon ang sumisibol sa kanyang puso. Ngunit ngayon, nagbago ang lahat. Nakapagtataka. Tila nagsimula ang lahat mula sa misteryosong aura na ibinigay ng matandang iyon. Nagdulot ito ng isang ngiti na puno ng pagtataka sa kanyang mukha. Nakaramdam ako ng pagkabagabag. Gusto kong agarang suriin ang aking nagbagong lakas at katawan. Sa mga sandaling ito, umalinggaw ang boses ni Long Feiyang. Haochen. Nang makita niya ito, nagulat siyang lumingon at nagtanong sa kanyang ama. Ngumiti siya at lumapit sa kanya. Pagkatapos ay masayang nagsalita. Marami ka nang nagbago na hindi na kita makilala. Ang anak ko ay ganap ng lumaki. Nang makita niya ito, medyo nahiya siya at dali-daling nagsalita sa kanya. Ama, nakatingin ang lahat. Nang marinig niya ito, tumawa siya ng malakas at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat niya. Anong problema kung nakatingin sila? Pagkatapos, mabilis na nagbihis si Long Haochen. Patuloy siyang nagsalita at dumiretso sa punto kasama siya. Haochen, huwag kang masyadong abala sa pagsasanay ng iyong katawan. Bakit hindi mo simulan ang pag-aaral ng mga tradisyonal na pamamaraan ng pamilya? Nang marinig ito, agad na sumagot si Long Haochen. Sa totoo lang, balak ko ring pag-usapan iyan sa iyo. Nang marinig niya ito, tumawa siya ng may pagtataka. Ganoon ba? Kung gayon, ipaghahanda kita ng isang guro kaagad. Patuloy siyang nagsalita, Amani. Sa mga sandaling ito, umiti siya at ipinaliwanag sa kanya. Sa totoo lang, mayroon na akong isang guro sa aking puso. Nang marinig niya ang mga salitang ito, tila nagulat siya. Sino? Sa mga sandaling ito, masayang tumakbo si Xuelan patungo sa kanya at sumigaw ng tikuya. Masaya siyang yumakap sa kanya, na ikinagulat ng dalawa.
Agad na nagsalita si Long Fei Yang upang turuan siya. Ang batang ito ay hindi pinapansin ang kanyang ama at ngayon ay patungo lamang sa kanyang kuya. Masaya siyang tumakbo sa paligid ng dalawa at pagkatapos ay masayang nagsalita. Ang damit na ito ay pinili ng kuya para sa akin. Ama, maganda ba? Nang marinig niya iyon, nagsalita siya ng may pang-aasar. Inggit na inggit ako na hindi ko masabi. Dali-dali siyang tumawa ng may kasiyahan. Alam ng ama na mahal ko siya ng higit sa lahat. Nakita ni Long Hao-chen ang masayang eksenang ito at isang ngiting puno ng pagmamalaki ang lumitaw sa kanyang mukha. Hindi lamang sa pamamagitan ng pagbabago ng pisikal na lakas, hindi mo mapoprotektahan ang sinuman. Una sa lahat, kailangan kong magsanay upang magkaroon ng kapangyarihang protektahan ang aking sarili. Isang matapang na ideya ang lumitaw sa kanyang isipan. Kailangan kong matuto ng martial arts ngayon. Si Mo Fian ay nagsasanay ng masigasig. Buong puso niyang iniwagayway ang kanyang espada ng may determinasyon. Pagkatapos ay nagpakita siya ng martial arts ng may pagkaseryoso. Biglang sa sandaling ito, nakaramdam siya ng isang bagay na hindi tama. Agad siyang bumuntong hininga ng may pagkalito. Ang dalagang ito ay si Long Haojian, si Mo Fian. Nagulat ang dalaga at lumingon upang tanungin si Long Hao-chen. Nakakagulat na makita ang Yaong Master dito. Nang makita niya siyang lumalapit, nagulat siyang nagsalita. Long Gongzi. Ngumiti siya at lumapit sa kanya, pagkatapos ay bumati. Matagal na tayong hindi nagkikita. Sa totoo lang, mayroon akong pabor na hihilingin sa iyo. Nang marinig niya ito, medyo nagulat siya. Nakatingin sa gwapong binata sa kanyang harapan. Narinig ko na gumaling ka na sa iyong karamdaman, Gongzi. Kung gayon, totoo pala ito. Agad pagkatapos. Napaisip si Mo Fian. Hindi ko pa siya nakakausap. Bigla siyang gustong humingi ng tulong sa akin. Agad siyang dumiretso sa punto. Anong pabor ang gusto mong hilingin sa akin? Nang marinig ito ni Long Hao-chen, agad siyang yumuko sa kanyang harapan. Gusto kong matuto ng long house wordplay. Pagkatapos, tiningnan niya siya ng may matibay na ekspresyon. Tanggapin mo akong disipulo. Nagulat si Mo Fian sa mga salitang ito. Tinitigan niya ang binata sa kanyang harapan at muling nahulog sa kanyang sariling mga saloobin. Ilang buwan na ang nakaraan. May mga alingaw na nagbago si Long Gongzi. Pagkatapos ay lalo siyang nalito, nakatitig sa taong nasa kanyang harapan. Sa totoo lang, ibang-iba na siya. Ngunit iba't ibang mga saloobin ang patuloy na pumapasok sa isipan ni Mo Fian. Ang taong ito, posibleng magbago ng madali sa isang iglap. Kahit hindi buo ang pamilya, may mga taong positibo pa ring nabubuhay. Ngunit si Long Gongzi ay nagtayo ng pader upang ihiwalay ang kanyang sarili sa lahat. Ginugol niya ang kanyang buong buhay sa pagrereklamo tungkol sa kanyang kapalaran. Sa pag-iisip nito, agad siyang tumalikod. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi, hindi ako pumapayag. Nang marinig ang mga salitang ito, napatigil siya at nagtaka. Agad na nagtanong si Long Hao-chen sa kanya. Maaari mo bang sabihin sa akin ang dahilan? Ginamit pa rin niya ang parehong walang ekspresyong mukha upang sagutin siya. Ang pag-aaral lamang ng dahilan kung bakit huminto ang martial arts ng pamilya ng Tianzong ay sapat na upang panatilihin akong abala. Pagkatapos, tumalikod si Mo Fian at umalis na may determinasyon. Long Gongzi paumanhin. Ngunit ang mga tao ay hindi nagbabago ng ganoon kadali. Sa pag-iisip nito, agad na napaisip si Long Hao-chen tungkol dito. Tama. Tiningnan niya ang likod ni Mo Fian habang siya ay umaalis. Hanggang ngayon, itinuturing pa rin akong walang silbi. Ang imahe ni Mo Fian ay agad na lumitaw sa kanyang isipan. Mula sa nakaraang buhay. Noong araw, halos hindi nakihalubilo si Mo Fian sa sinuman. Kahit sa loob ng sekta, kakaunti ang nakakaalam sa kanyang tunay na lakas. Hindi niya sinasadya na itago ito, agad niyang naunawaan ang dalaga sa kanyang harapan. Ngunit dapat tayong dumaan dito para maunawaan. Ang lakas ni Mo Fian ay napakalalim na walang sinuman sa sekta ang maaaring makapantay. Sa sandaling ito, bigla niyang napansin ang ekspresyon ni Hao Chen. Nakita niya siyang nakaluhod sa kanyang harapan. Medyo naguguluhan siya habang tinititigan siya. Pagkatapos, agad siyang tumugon. Agad siyang sumigaw, anong ginagawa mo?
Ikaw ang panganay na anak ng pamilya, bakit ka lumuluhod para sa isang maliit na bagay na tulad nito? Ngunit umiling si Long Hao Chen upang sagutin siya. Hindi. Nang marinig ang mga salitang ito, medyo nagulat siya. Ginamit niya ang matatag na tingin upang patuloy na ipaliwanag sa kanya. Hindi ito isang maliit na bagay sa akin. Ang imahe niya ay agad na lumitaw sa kanyang isipan. Si Mo Fian sa labanan laban sa Big Dipper Organization na nagdulot ng pagkasira ng Tianzong sekta. Siya ang walang tigil na nakipaglaban sa mabangis na labanan. Siya ang nag-iisang may hawak ng 2 espada na pumasok sa larangan ng digmaan. Dahil dito, nakatanggap siya ng palayaw na Tilong Xuhualong na hindi masyadong kapuri-puri para sa isang babae. Ngunit sa kabila nito, sinubukan pa rin niyang muling itayo ang Tianzong sekta. Ang imahe ni Mo Fian na nakahiga sa isang pulang dugo ay sumira sa kanyang alaala. Sa huli, misteryoso pa rin siyang pumanaw. Sa pag-iisip nito, ang tingin ni Long Hao Chen ay napakalalim na hindi kapanipaniwala. Siya ang nagbuwis ng kanyang buong buhay para sa pamilya. Sa pagkakataong ito, hindi ko nahahayaan na mangyari ito muli. Mo Fian ni. Naguguluhan pa rin siya sa binata sa kanyang harapan. Tahimik siyang nanumpa sa kanyang isipan. Sa kanya at sa Tianzong sekta. Tinitigan niya siya at muling nahulog sa kanyang sariling isipan. Nag-iba na ang kapaligiran. Nagbago na ba talaga si Long Gongzi? Ang kanyang susunod na mga salita ang nagpagulat sa kanya. Payag ako. Pagkatapos ay masaya siyang tumingala upang tingnan siya. Talaga? Patuloy siyang tumango upang kumpirmahin. Ngunit may isang kondisyon. Patuloy na lumapit si Mo Fian sa kanyang harapan at nagpahayag. Kung matatalo mo ako sa isang laban, tatanggapin kita bilang disipulo at ituturo ko sa iyo ang aking martial arts. Nang marinig ni Long Hao Chen ang mga salitang ito, medyo nawalan siya ng imik. Sumagot siya. Ano? Ngunit ang agwat sa pagitan ko at ni Long Hao's word ay napakalaki. Bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi, patuloy siyang nagsalita. Kahit minsan lang. Pagkatapos ay lumapit siya sa kanyang harapan. Pagkatapos ay sinabi niya ang tuntunin na kanyang itinakda. Ang iyong espada ay kailangan lang na mahawakan ako minsan. Mananalo ka kahit na halos imposible iyon. Bukod pa rito, sa laban na ito, hindi ko gagamitin ang internal energy o martial arts ng Tianzong sekta. Ang kanyang mga mata ay agad na handa na nakatingin sa kanya. Mangahas ka bang tanggapin ito? Nang marinig ang mga kakaibang kondisyong ito, bahagyang nag-alinlangan siya sa kanyang isipan. Pagkatapos ay muli siyang nahulog sa kanyang sariling mga saloobin. Pagkatapos bumalik sa nakaraan, walang tigil akong nagsanay sa lahat ng pagsisikap na iyon. Sa pag-iisip nito, tumingala si Long Hao Chen at masayang humawak sa kanyang kamay upang sagutin siya. Okay, tinatanggap ko ang paligsahan. Wala pang 1 minuto ang nakalipas. Nakadapa si Long Hao Chen sa lupa. Nagtataka siyang nagtanong, ano? Hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang sariling kapangyarihan. Nakahiga siya sa lupa, naaalala na siya ay itinapon at hindi niya siya mahawakan kahit isang daliri. Ganoon ba kalaki ang agwat sa lakas? Nang makita ng lahat na natalo siya, tumalikod sila at umalis. Kung gayon, nanalo na ako. Kung gayon, magpapaalam na ako. Nang marinig ni Long Hao Chen ang mga salitang ito, kinuyom niya ang kanyang mga ngipin ng may galit. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang espada at sumugod patungo sa kanya at sumigaw. Hindi pa tapos ang lahat. Hindi man lang siya lumingon, ngunit ginamit niya ang kanyang espada para banayad na atakihin ang kamay niya. Hindi pa rin siya sumusuko. Meron pa si. Bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi, nakatanggap siya ng isa pang palo sa kanyang mukha. Isa pang palo sa mukha. Ngunit hindi pa rin siya maaaring sumuko. Hindi pa maaaring magtapos. Sa ganitong paraan, patuloy siyang nakatanggap ng mga pag-atake mula kay Mo Fian. Pagkatapos ng ilang panahon, pagod siyang umupo sa lupa. Hindi pa tapos. Isinara niya ang kanyang espada. Pagkatapos, ang kanyang mukha sa sandaling ito ay puno na ng mga pinsala na dulot niya. Ang kanyang kamay ay mahigpit pa ring humahawak sa kahoy na espada sa kanyang kamay, hindi pa rin sumusuko. Sa nakikita ni Mo Fian ito, tahimik siyang nag-isip. Pagkatapos ay agad siyang yumuko sa kanyang harapan.
marami ka nang sinubukan, Long Gongzi. Sa ganitong paraan, tumalikod at umalis si Mufian, iniwan si Long Haochen na nakaupo doon. Bigla, naglabas ang kanyang katawan ng nakakatakot na pulang aura. Naramdaman din niya ang kapangyarihan na ito na may kakaibang pulang lakas na nagdulot sa kanya na manlaki ang kanyang mga mata. Sa sandaling lumingon siya, tila naging iba na siya. Dahan-dahan niyang itinaas ang kahoy na espada. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa harapan. Sa pagkakita nito, nagtaka siya. Ang pulang teknike na ito, hindi ito ang lihim na recipe ng Tianzong sekta. Sa pagkakita niyang lumalapit sa kanya, dali-dali siyang kumuha ng espada na handa para sa pag-atake. Ngunit ano ang talagang handang para dito? Hindi nakakalimutang sumigaw ni Mufian para babalaan siya. Long Gongzi, gumising ka. Wala pang isang segundo. Dinala ni Long Haochen ang kahoy na espada at sumugod sa kanya sa mabilis na bilis. Ngunit hindi rin siya mahina. Agad siyang umatras na nakatingin sa kanya ng may galit. Agad pagkatapos, naguguluhan siyang naramdaman ang isang bagay na hindi tama. Masyadong mabilis di. Patuloy na ginamit ni Long Haochen ang kahoy na espada upang atakihin siya. Ang dalawang panig ay naglaban ng may determinasyon. Ginamit niya ang kanyang kahoy na espada upang hampasin siya ng malakas na nagdulot sa kanya na bumagsak sa pader. Sa pagkakita niya na may pader sa kanyang likuran, medyo nagulat siya. Sumpa! Sa sandaling ito, ganap na siyang nakatayo sa kanyang harapan na handa na gumawa ng isang desisyon. Sa pagkakita niya sa kanyang pag-atake na tila napakainit, siya ay naitulak sa isang mapanganib na sitwasyon. Mayroon lamang isang paraan upang gumawa ng isang counterattack. Agad-agad. Kinuha niya ang kanyang espada, Flying Dragon Emperor's Sword, First Form. Habang siya ay naghahanda sa pag-atake. Ang kahoy na espada niya ay hinawakan ang kanyang katawan. Tila tumigil ang oras. Tiningnan ni Mufian ang kahoy na espada nang may hindi kapanipaniwalang tingin na hinawakan ang kanyang katawan sa kanyang harapan. Si Long Haochen sa sandaling ito ay ngumiti ng may pagmamalaki. Mayroon ako di. Tumayo siya roon na humihingal, pagkatapos ay ngumiti at sinabi sa kanya ang kanyang mga saloobin. Nahawakan ko na ito, Long Hao Sword. Agad pagkatapos, bumagsak si Long Haochen sa lupa. Impossible di. Mufian, gurod. Sa ganitong paraan, matapos ang hakbang na ito, bumagsak siya kaagad sa kanyang harapan. Naguguluhan siyang tumingala sa likuran. Sa sandaling ito, ang pader sa likuran ay ganap na winasak ng kanyang kapangyarihan gamit ang kahoy na espada na nagdulot sa kanyang pagkatigil. Ano ba talaga ito? Sa ganitong paraan, lumipas ang panahon. Sa sandaling ito, si Mufian ay nagsasanay para sa pagsasanay ni Long Haochen. Hawak niya ang kahoy na espada, patuloy na nagsasanay ng iba't ibang mga galaw. Sinanay niya ito sa panig na ito at pagkatapos ay sinanay niya ito sa kabilang panig. Pakiramdam na hindi pa rin sapat. Agad niyang ipinakita ang galaw na ginamit din ni Mufian. Tumayo siya sa isang tabi, nakikita ang lahat ng eksenang ito, nagulat na nag-iisip. Ang talento sa martial arts ni Gongzi ay umabot na sa ganoong antas. Sa pagkakita niyang nagsasanay pa rin siya ng may kasigasigan, bahagya siyang nagulat. Sa loob lamang ng ilang maikling araw, naunawaan na ni Gongzi ang anyo ng Flying Dragon Emperor's Sword at ang Azure Bamboo Sword. Sa pag-iisip nito, nakaramdam siya ng bahagyang pagkamausisa. Nakatingin sa lalaki sa kanyang harapan. Sa unang tingin, hindi siya isang taong mailikas na talento sa martial arts. Ngunit sa kabila nito, bakit siya ganito? Sa sandaling ito, huminto si Long Haochen na hingalin, pagkatapos ay lumapit sa kanya upang tanungin ang guro. Ano ang iniisip mo? Sandaling nag-isip si Mufian, pagkatapos ay nagbigay ng mga komento sa kanya. Kahit na hindi mo palubusang naiintindihan ang malalim na kahulugan ng swordplay, nagawa mong ipakita ang parehong mga galaw ng madali. Kung isasaalang-alang ang bilis, talagang napakahusay nito. Nang makita niya ito, tumawa siya at kumamot sa kanyang ulo, pagkatapos ay ipinaliwanag. Pinapurihan mo ako ng labis, guro. Nang marinig ang kanyang mga salita na tulad ng pagpapakumbaba, tinitigan niya siya sa hindi kapanipaniwalang tingin. Sa mga sandaling ito, ganap na nababalot ng isang pulang aura na lumitaw sa kanyang harapan. Biglang nagsalita si Mufian sa kanya.
Mabilis ang pagsasanay ni Gongzi sa martial arts ng higit sa inaasahan. Pagkatapos ay patuloy niyang sinabi ang kanyang pag-aalinlangan sa kanyang puso. Hindi ba't gumaling lang si Gongzi mula sa mahabang panahon na nakahiga sa kama? Mahirap itong paniwalaan. Nang marinig ang mga salita ng kanyang pag-aalinlangan, agad na sumeryoso si Long Haochen. Pagkatapos ay patuloy siyang nagtanong. Ang pula na teknike na iyon ni. Nang marinig niya ito, nagulat siya at napabuntong hininga, kinamot ang kanyang ulo upang sagutin siya. Iyon na naman ba iyon? Nasabi ko na, hindi ba? Naguguluhan siyang itinuro ang bukol sa kanyang ulo, pagkatapos ay nag-isip ng dahilan upang ipaliwanag sa kanya. Noong panahong iyon, dahil sa labis na pagtama ng espada ng Longhouse Sword, wala na talaga akong maalala. Nanghihinayang siyang umupo roon at kumaway ng kanyang kamay upang ipaliwanag kay Mufian. Ang tanging taong maaaring tratuhin ang punong apo ng pamilya na tulad nito ay ang Longhouse Sword lamang. Nang marinig ito, tahimik siyang nag-isip ng isang bagay sa kanyang puso. Pagkatapos, agad siyang tumalikod at umalis. Kung ayaw sabihin ni Gongzi, hindi kita pipilitin. Nang marinig ni Long Haochen ang mga salitang ito, nawalan siya ng imik. Agad pagkatapos, lumingon siya sa kanya na may matalim na tingin. Ngunit sa responsibilidad bilang isang family retainer ng Tianzong sekta, kailangan kong obserbahan ang bawat aksyon ni Gongzi. Nang marinig ito, masaya siyang tumango na sumasang-ayon. Ang tunog na iyon ay medyo nakakatakot. Mabilis na lumipat ang eksena sa gabi. Sa loob ng malaking silid, nakaupo pa rin roon si Long Haochen na masigasig na nag-aaral ng mga bagong martial arts. Matapos subukan ang Flying Dragon Emperor Sword at ang Azure Bamboo Sword, natanto ko. Tiningnan niya ang mga pahina ng mga libro ng martial arts sa kanyang harapan. Ang martial arts ng Tianzong sekta ay kalahati lamang. Halos maubos na ang kandila. Ngunit masigasig pa rin siyang nag-iisip. Madali ring maintindihan ito dahil ang martial arts na iyon ay nagmula sa masamang landas. Isang sinaunang imahe ng kanyang pamilya ang lumitaw sa kanyang isipan. Mula pa noong unang panahon, ang tagapagtatag ng Tianzong sekta ay isang swordsman mula sa Henan. Noong panahong iyon, yumuko siya sa paanan ng isang guro. Ang taong iyon ay nakatanggap ng 2 set ng masasamang teknik mula sa isang tagapagpatupad ng Hidden Sacred Sect. Nang buksan niya ang libro, lumitaw ang kakaibang bagay. Bagaman nag-aaral ng masasamang teknik, ang pangalan ay Chivalrous Founder. Matapos ang mahabang panahon ng pagbabago, nilikha niya ang Flying Dragon Emperor Sword at ang Azure Bamboo Sword. Mahigpit niyang hinawakan ang espada sa kanyang kamay, masaya at puno ng determinasyon. Agad pagkatapos, itinaas ng ninuno ang espada. Ang prosesong ito ay nagdulot sa kapangyarihan ng swordplay na bumaba ng malaki, ngunit sapat pa rin upang ang taong iyon ay maging unang uri ng swordsman sa Henan. At ang susunod na imahe ay daan-daang punto ng espada na mahigpit na nakabaon sa lupa. Samantala, ang ninuno ay nakatayo pa rin doon. Gayunpaman, tumigil ang lahat sa antas na iyon. Gamit ang orthodox na mental method upang ipakita ang masamang teknik, natural na ito ay isang kalahating teknik lamang. Kahit na umabot ito sa pagiging perpekto, upang maabot ang ultra-perfection ay halos imposible. Nang panahong iyon, walang magawa na binunot ng ninuno ang espada. Itinago na ninuno ang pinagmulan ng martial arts na ito. Naalala ang lahat ng bagay hanggang dito, tinitigan ni Long Haochen ang libro ng martial arts sa mesa. Tulad ng mga nakaraang taon, ang lihim ay isiniwalat din. Nang panahong iyon, nasunog ang pangunahing bulwagan ng Tianzong sekta, naganap na naging dahilan ng pagkasira ng sekta. Sa pag-iisip nito, kinuyom niya ang kanyang kamay na may determinasyon. Ang kanyang likod ay nagpapakita pa rin ng kasigasigan sa pagbabasa ng libro. Gayunpaman, sa mukha ni Long Haochen, nagpakita ng isang ngiting hindi maintindihan. Marahil ay lalo akong nasasabik dito. Ang paraan upang kumpletuhin ang hindi tapos na martial arts na ito nakita ko na. Dahil naranasan ko na ang hinaharap at bumalik sa kasalukuyan. Ako lamang ang maaaring gumawa nito. Sa kabilang banda, ang pamilya ng 3 tao ni Long Haochen ay nakaupo sa batong mesa at nag-uusap. Hawak niya ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay, pagkatapos ay nagsalita kay Long Feiyang. Ama, gusto kong bisitahin ang pamilya ni Zuge. Nang marinig niya ito, nagulat siya habang nakatingin sa kanya.
Oh, bakit ang pamilya ni Zuj? Umiti siya at ipinaliwanag sa dalawang tao sa kanyang harapan. Nagsasanay na ako ng martial arts at bumalik na rin ang aking kalusugan, kaya kailangan kong pumunta doon upang ipakita ang aking paggalang, lalo na bilang isang ipinangakong kasintahan. Si Long Fei Yang ay tahimik na nag-iisip ng isang bagay, pagkatapos ay naalala niya ang lahat. Ang oras ay lumilipad ng mabilis. Bago ka pa ipinanganak, napagkasunduan na ng ating pamilya at ng pamilya ni Zuj ang kasal para sa anak na babae ni Zuj Yuju na nagngangalang Zuj King. Pagkatapos, masaya siyang tumingin sa tasa ng tsaa sa kanyang kamay at naalala ang masayang panahong iyon. Tama, si Yuju at ako ay hindi mapaghihiwalay na matalik na magkaibigan. Kung pupunta ka, tiyak na magiging masaya si Yuju. Pagkatapos, tinakpan niya ang kanyang bibig, tinatago ang kanyang nagagalak na ngiti, pagkatapos ay nagsalita. Narinig ko na siya ay isang walang kapantay na kagandahan. Naalala ang isang bagay, agad na tumingala si Long Fei Yang upang tanungin si Long Haochen. Kailan ka balak umalis? Nag-aalalang hinawakan ng ginang ng pamilya Long ang kanyang kamay at nagsalita. House Lord, kagagaling lang ni Haochen, mas mabuti na magpahinga muna siya. Nang marinig niya ito, tumawa siya, hawak ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay, at pagkatapos ay nagsalita. Si Haochen ay nasa edad na upang sumali sa mundo, dapat siyang pumunta dito at doon upang makihalubilo at palawakin ang kanyang mga abot-tanaw. Noong ako ay kasing edad niya, nakilala ko rin si Yuju tulad nito. Nang marinig niya ito, ngumiti siya, ngunit sinabi niya ang kanyang mga alalahanin sa kanyang puso. Kung gayon, gawin nating lahat ayon sa kalooban ng House Lord. Ngunit kailangan ang pag-iingat kapag naglalakbay ng malayo. Ang paglalakbay na ito ay higit sa 1 buwan ang haba, kailangan ng isang mapagkakatiwalaang bodyguard. Mabilis na lumipat ang oras sa ilang araw pagkatapos. Ang mukha ni Mufian ay galit na galit habang nakatingin sa kanya. Hindi pa rin maintindihan ni Long Haochen kung anong nangyayari, ngunit masaya siyang tumakbo upang magtanong. Guro, Mufian, ngunit sino ang dalawang tao sa likuran? Ang dalawang taong ito ay dahan-dahang lumapit sa kanya, na nagdulot sa kanya na bahagyang magulat, hindi maintindihan kung anong nangyayari. Agad na hinawakan ng isang malaking lalaki ang kanyang balikat. Hawak naman ng isa ang kanyang mga paa. Pagkatapos, namangha ang dalawa na may pagkamangha. Nag-usap ang dalawa sa isa't isa, oo, hindi masyadong malaki, ngunit napakatigas. Agad na tumawa ang isang lalaki. Pagkatapos ay ngumiti siya at nagtanong. Nagsasanay ba talaga si Gongzi ng martial arts? Bahagyang yumuko ang blonde na lalaki at nagsalita, na naghahanap ng kakaiba bago. Sa pagkakita niya sa dalawang taong ito sa kanyang harapan, naalala niya ang isang bagay, pagkatapos ay tumawa at tinanong ang dalawang tao. Kayo ba ang dalawang Sword Demon Hawks na umaasang maituro? Masayang nagsalita si Zheng Huk, hindi kami nangangahas, Gongzi. Kami at ang Long House Word ay gagawa ng lahat upang protektahan si Gongzi. Habang hindi niya maintindihan kung ano, umiti rin si Nan Huk at nagsalita. Ang katawan ni Gongzi ay maaaring lumaki ng mas malaki. Ang dalawang malalaking lalaki na may umbok na 6 abs ay ang dalawang Sword Demon Hawks, si Zheng Huk at Nan Huk. Sa pagkakita nito, nagulat siyang nag-isip. Kahit na sila ay magaspang, ang swordplay na may reputasyon bilang Sword Demon ay nag-ayos ng napakahusay ang ama. Seryosong nagsalita si Long Haochen sa dalawang taong nasa kanyang harapan. Ngunit sa paglalakbay na ito, lahat ng mga desisyon ay gagawin ko, kaya inaasahan kong hindi kayo magkakaroon ng anumang mga pagtutol, Zheng Huk. Nang marinig ito, tahimik na nag-isip si Zheng Huk ng isang bagay na may mukhang puno ng kalituhan. Pagkatapos ay ngumiti siya upang sagutin, syempre, Gongzi. Nang makita niya ito, masaya siyang nag-anunsyo. Kung gayon, umalis na tayo. Pinangunahan ni Long Haochen ang kanyang batalyon para magpaalam sa pamilya. Umiyak si Xuelan na hindi magawang hayaan siyang umalis, pagkatapos ay nag-aalalang nagtanong sa kanya. Kuya, hindi ka ba maaaring hindi umalis? Ngumiti siya at inaliw siya. Paumanhin, ngunit sa Mid-Autumn Festival, sasamahan kita saan mo man gustong pumunta. Nang marinig niya ito, agad siyang tumigil sa pag-iyak at nagtanong sa kanya. Talaga? Ngumiti siya na sumasang-ayon sa kanya. Siyempre. Ang dalawang tao, sina Long Fei Yang at Ginang Long, sa pagkakita nito, ay ngumiti ng masaya na nakatingin sa kanya.
Pagkatapos, pumunta siya para tumalikod kay Long Qizong at ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang balikat. Qizong Ji. Ngumiti siya habang nagpapayo sa kanya. Habang wala ako, mangyaring alagaan si Xuilan at ang pamilya. Nang marinig niya ito, tiningnan siya ni Yi Ginzong na may nakakagulat na ekspresyon, pagkatapos ay nahulog sa kanyang isipan. Mula kailan naging mature na ang kuya tulad nito? Pagkatapos, ngumiti siya at tumango na sumasang-ayon sa kanya. Huwag mag-alala, kuya. Gagawin ko ang lahat para protektahan ang lahat. Agad na tumalikod si Long Haochen at umalis, ama, inadi. Yumuko siya at sinabi sa dalawang tao, paalam, anak. Sa ganitong paraan, sumakay sa kabayo ang 4 na tao at umalis sa lugar na ito. Sa sandaling ito, isang boses ang sumigaw, maghintay. Dali-dali siyang lumingon na may nagtatakang ekspresyon. Nang may pag-aalala, tumakbo si Lian Hua nang mabilis patungo sa kanya. Sa pagkakita sa eksenang ito, naguguluhang nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatingin sa likuran. Ang imahe ng sira-sirang lugar na ito ay lumitaw sa kanyang alaala na ganap ng napinsala. Ngunit si Long Haochen noong panahong iyon ay malamig pa rin na nakaupo sa upuan na dinala. Ang mukha niya ay naging labis na malamig nang makita ang mga eksenang ito. Noong panahong iyon, walang magawa na tumakbo si Lian Hua patungo sa kanya. Naguguluhan siyang sumigaw ng malakas patungo sa kanya, Gongzi. Agad pagkatapos, siya ay humihingal. Ngunit wala pa rin siyang anumang emosyon nang umupo sa kanyang upuan. Walang magawa na inilahad ni Lian Hua ang kanyang kamay patungo sa kanya para magmakaawa, hiling ko na hayaan ang maliit na babae na sumama. Sa pag-iisip nito, bumalik sa realidad si Long Haochen. Tiningnan niya ang maliit na si Lian Hua na nakatayo sa kanyang harapan. Nagulat siyang lumingon upang tanungin siya, Lian Hua. Ang mukha niya ay bahagyang nagulat nang tingnan siya na may nalilitong tingin. Sa sandaling ito, biglang nagsalita si Zheng Hok. Gongzi, hindi maganda, hindi angkop na magdala ng isang babae. Ipinaalam niya sa lahat na maghintay, pakinggan ninyo ako. Dahan-dahan siyang bumaba sa kanyang kabayo. Agad pagkatapos, dahan-dahan siyang lumapit kay Lian Hua. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Nang makita niya ito, dali-dali siyang natakot at ipinikit ang kanyang mga mata. Talagang humihingi ako ng tawad. Agad pagkatapos, marahan niyang niyakap si Lian Hua, na nagdulot sa kanyang tila nagulat, hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Ha! Nakatingin pa rin sa pagtataka si Lian Hua sa sandaling ito. Nang makita niya ang eksenang ito, nagulat si Mufian at ang dalawang sword demon sa eksenang ito. Nang may pagkadismaya, sinabi pa rin ni Long Haochen sa kanya. Lian Hua, palagi kong kinikilala ang iyong katapatan. Pagkatapos, marahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang balikat, ngumiti na nagpapaliwanag. Gayunpaman, ang paglalakbay na ito ay napakalayo at puno ng panganib. Sa sitwasyon ngayon, hindi kita maaaring hayaang sumama. Ang kanyang mga susunod na salita ay nagdulot kay Lian Hua na magulat hanggang sa magpula ang kanyang mukha. Ayokong mahulog ka sa panganib dahil ikaw ay isang taong napakahalaga sa akin. Agad pagkatapos, sa mukha ni Long Haochen, ipinakita niya ang isang ngiting puno ng otoridad. Marahan niyang ipinayo sa kanya na manatili kasama si ama, si ina, si Qizong, at si Xuilan at maghintay sa akin ng kaunti, okay. Nang marinig niya ito, ngumiti siya, binibitawan ang mga luha ng kaligayahan. Opo, Gongzi. Sa ganitong paraan, tiningnan ng lahat si Long Haochen na nakasakay sa kabayo at umalis sa lugar na ito. Pagbalik ko, maraming bagay ang magbabago sa Tianzong sekta. Ang kanyang mga mata ay naging labis na determinado habang nakatingin sa harapan. Poprotektahan ko ang aking mga mahal sa buhay at pipigilan ang pagkasira ng pamilya. At magsisimula ito sa pagkumpleto ng hindi tapos na martial arts ng pamilya. Pinalakas niya ang kabayo, pagkatapos ay pinalakas niya ang lahat. Tara na! Agad pagkatapos, si Long Haochen ay nakasakay sa kabayo na patungo sa harapan. Sa likod niya ay si Mufian at ang dalawang pinagkakatiwalaang kasama. Mabilis siyang tumakbo sa pamamagitan ng kabayo. Paumanhin, ama. Ngunit ang negosyo ng pamilya ni Zuj ay isang dahilan lamang. Mabilis pa rin siyang tumatakbo sa harapan. Kasunod ng 3 bodyguard niya. Bundok ng Rongchong kung saan matatagpuan ang pamilya ni Zuj. Hindi masyadong malayo sa bundok ng Wudang. Tumingin siya sa harapan pagkatapos ay nahulog sa pagkalkula. Ang lihim upang kumpletuhin ang hindi kumpletong martial arts ng pamilya ay nakasalalay sa bundok ng Wudang. Isang sinag ng pag-asa ang lumitaw sa kanyang harapan. Dapat tayong makarating sa bundok ng Wudang. Mabilis na, nagiging maliwanag ang araw.
Nalalaki ang mga mata ni Long Haochen na nakatingin sa harapan. Sa sandaling ito, lumulubog siya sa malamig na luha nang hindi maintindihan kung anong nangyayari. Ano ito? Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumayo at tumingin sa malawak na dagat na may nagtatakang ekspresyon. Sa ganitong paraan, walang malay na sumulong si Long Haochen, bagaman hindi alam kung saan patungo. Bigla. Sa sandaling ito, napansin niya ang isang bagay na nasa ilalim ng kanyang paa. Isang signboard ang inanod sa kanyang paa. Kinuha niya ang signboard na ito, pagkatapos ay tiningnan ito ng mailubos na pagtatakang ekspresyon. Ito ay T. Sa signboard ay nakasulat ang mga salitang Tianzong Sekta. Nang basahin ni Long Haochen ang mga salitang ito, agad siyang nagulat, nagsasalita sa sarili. Tianzong Sekta. Hindi I. Isang pulang ilaw ang lumitaw sa kanyang harapan na nagdulot sa kanya na dagli ang tumingala. Nang tumingala siya, ang buong Tianzong Sekta ay lumubog sa dagat ng apoy. Walang paraan upang iligtas ito. Dahan-dahan na tumataas ang tubig. Sa pagkakita nito, lalo siyang nagulat. Impossible. Dali-dali niya.